What's up mga chong? So here we are again, back for another moto vlog. So wala akong may naisip lang akong pag-usapan today, okay? Nakita ko lang to dun sa group ng Honda ADV 160 round table. Merong member nagtatanong kung ano nga daw ba ang kailangan niya i-prepare sa long drive, okay? So, kung kailangan daw ba niya magpalit ng bola or what do you call this? Magpalit daw ng panggilid, okay? So, kaya naisipan ko i-topic natin to para makapagbigay na rin ako ng tips kung paano ba mag long drive, okay? So, first of all, alam naman na natin yung usual maintenance pag naglo-long drive tayo. Yan na yung sinasabi nila Sir Mel na blue baguettes. Tapos, ang sinusunod ko talaga para mas simple is yung sa father ko, which is yung blow wag. Okay? Battery, light, oil, water, air, and gas. Okay? So, yun yung sinusunod ko lagi. Mapa-kotse man o mapa-motor. Alright? So, dun tayo sa part ng upgrades. Okay? So, may mga kababayan tayo na mahilig mag-upgrade pag magra-rides. Okay? So, ito ang advice ko dyan. Again, advice ko lang to. Hindi ko sinasabing ito yung tamang gawin. Okay? Or tama to. Okay? So, ito ay advice only. Okay? And this is fina-follow ko religiously when it comes to upgrades. Okay? Pag mag-upgrade ka ng motor at baliktarin natin yung scenario. Pag maglo-long ride ka and gusto mo mag-upgrade ng motor, gawin mo yung upgrade mo at least 1 week before ng long ride mo. At least 1 week or 5 to 7 days before ng long ride mo. Wag kang mag-upgrade ng 2 or 3 days or the day before ng long ride mo. Okay? This is the reason. This is good for manual and automatic, okay? So, ito yung dahilan ko dyan, guys. If mag-upgrade ka before ng 2 to 3 days or the day before ng long ride mo, pag nagka-problema yan sa long ride mo, tapos kang bata ka seryoso, that's the only reason kung bakit hindi ako nag-upgrade 2 to 3 days before my long ride. At kung kating-kati ako mag-upgrade at may long ride ako na within that time period, inaantay ko na lang na matapos yung long ride ko or i-weigh-in ko kung alin yung mas importante, yung upgrade ba o yung long ride ko. So ganon. Pero most of the time yung long ride yung mas importante kasi that's our outlet sa mga stress natin sa buhay. Okay? So yun lang, guys. 2 to 3 days before the long ride na advisable for upgrades. At least 5 to 7 days, much better or more, para matesting mo yung mga parts na ikakabit mo. For example, magpapalit ka ng bola or this is for automatic sa mga CVT. Papalit ka ng bola or magpapalit ka ng anything sa panggilid mo, mag-upgrade ka, do that 5 to 7 days at least before the long ride. Pero kung mga usual palit lang naman, for example, nag-check ka ng nag-blowag ka, nag-check ka ng motor mo, CVT mo, yung usual PMS mo, and nakita mo na medyo may kanto-kanto na yung bola mo, or kung manual yung motor mo, yung kadena mo may lamat, whatever, ganon. Pag yan, that's not counted, okay?
pwede mo yung palitan as long as yung ipapalit mo is stock lang din. Kung ano yung nakakabit doon, ganun lang din yung ipapalit mo, that's fine. Pero kung mag-upgrade ka, no. Okay, so what else? Oil change ng engine and gear oil for CVT, tapos change oil lang sa mga manual. Yes, that's good. At least 3 days, 2 to 3 days then before the long ride. Okay, again, this is only for usual PMS. Okay, 2 to 3 days before the long ride, okay lang yan. Pag mga major changes like yan, mga upgrade, 5 to 7 days at least minimum. Okay, so if you have questions or any suggestions, comment down below na lang mga kapatid. And shoutout pala sa tsuhin namin, si Edsar Sarmiento. Yun lang sa mga tsuhin ko dyan sa samang lupalop kayo ng mundo nandyan. Shoutout sa inyo lahat. And shoutout sa lahat ng riders dyan na lumalaban araw-araw para sa pamilya. Ride safe. And dito ko na puputulin yung ating vlog, guys. Short vlog lang to para dun sa topic natin. So dito ko na lang siya puputulin. And see you sa next vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. Alrighty. See you guys. Bye-bye.